establish natin na kahit mayor ka na nun, at walang PAGCOR license, binabayaran mo pa rin ng kuryente para mag-operate sila. At makikita natin yung kuryente niya, halos pataas rin, hindi bumababa. Kahit walang license siya, nag-ooperate siya. Tinutulungan mo itong Pogo Hub sa Bamban. Ako, naniniwala ako na hindi mo matatanggal ang sarili mo dito sa Pogo Hub sa Bamban. Sentro ka dito sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. At nangyari itong mga human trafficking dahil binuksan mo yung pinto para sa kanila at nakibahagi ka. Narinig ko kanina kay ang sagot ni Ms. Go Huaping ay wala siyang connection sa Pogo. Madalas natin naririnig yan, madalas kong nakukuha sa kanya yan. But tinignan namin yung mga bayad na bayad sa Tarelco, bayad sa kuryente na mga cheque na ini-issue pang bayad ng kuryente sa Tarelco. And sinigurado rin namin na itong pagbayad ay kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. And we saw in sa mga cheque na diretso na nagbabayad si Go Huaping, or in this case Alice Go yung signature, and I think we are all familiar with that signature already, gamit yung kanyang mga corporations, no? In this case, QC Genetics in 2023. Next slide. Meron ding next slide. And 2024, this is recent. And take note na mayor ka din ito nung binabayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. At ginagamit mo yung sarili mong corporation, ang QC Genetics ito. This is in 2024. Yung QC Genetics, presidente ka ng kumpanya, to date hanggang ngayon, mayor ka noong 2024 at ginagamit mo yung check mo o check ng kumpanya para bayaran ng kuryente ng Tarelco. Again, nasabi ko ito last time, kung walang kuryente, walang Pogo Hub. No, simple as that. Pero dahil sa pagbabayad mo ng kuryente, tumatakbo yung Pogo Hub sa Bamban. May I get your comment? Ikaw ba nag-issue nitong checking to? Walang PAGCOR license, kagaya nito sa Hongsheng. May time na walang PAGCOR license. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kuryente. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-ooperate ng Hongsheng sa Pogo Hub sa Bamban. Next slide. In 2023, ganun rin. Mayroong time na walang valid PAGCOR license ang Hongsheng, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-ooperate of yung bars. Kuryente yan eh, billing ng kuryente. So makikita natin tuloy-tuloy yung pagbibil, tuloy-tuloy yung pagbabayad. Slide. Zunyuan naman ito. Next slide. This one. Yan. So in 2024, Zunyuan na ito, may time na may license siya, pero may time na wala siyang license. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kuryente. At ikaw yung nagbabayad nitong kuryenteng to. Even without the license, even nung mayor ka, binabayaran pa rin ng account mo yung kuryente yung kuryente na ginagamit ng Pogo Hub sa Bamban. Particularly Hongsheng and Zunyuan. So yung sinasabi mo wala kang connection sa Pogo Hub, na-establish rin natin dito na ang gumagamit kasi ng kuryente ay Hongsheng at Zunyuan. Na-establish natin na kahit mayor ka na nun, at walang PAGCOR license, binabayaran mo pa rin ng kuryente para mag-operate sila. Dapat hindi na sila nag-ooperate dahil walang lisensya. Pero dahil binabayaran mo yung kuryente, at dahil mayor ka at that time, tuloy-tuloy yung kanilang operation. Pag makikita natin, let's say,
let's go back to this slide. Yung Hongsheng. In this case, walang valid license ang Hongsheng, pero may kuryente siya. No? At makikita natin yung kuryente niya, halos pataas rin, hindi bumababa. Kahit walang license siya, nag-ooperate siya. No? At nahinto lang si Hongsheng dahil nag-raid ang CIDG at PNP dahil meron silang na-detect na mga scamming activities doon or financial illegal activities. So, kahit sinabi mo kanina that you cannot comment, but the evidence will speak for itself. Na active participant ka, at even without a license, and even when you were a mayor, tinutulungan mo itong Pogo Hub sa Bamban. That's the point that we're trying to make. At makikita naman natin to sa mga dokumento na inilabas at nakuha namin through research and through the submission of the different agencies. And may nakita rin kaming pattern, no? Na yung mga companies, family companies mo, yung Guo family businesses, ay nagagamit as front and as layers para mag-operate ang Pogo Hub sa Bamban. So this is a diagram that we put together, Madam Chair, na makikita natin na QJJ Farm, QCD Farm, QC Genetics ang nagbabayad ng kuryente ng Pogo Hub, pero yung pera nanggagaling directly from Alice Go account, directly from QJJ Farm account at iba pang mga account. This is just one sample, no? But we can see na yung mga corporations are just purely for conduit purpose, no? Ginagamit lang as conduit. Hindi siya ginagamit sa totoong farm, hindi siya ginagamit sa totoong piggery. Ito ay ginagamit para patakbuhin yung Pogo Hub sa Banban. At this is not something that we invented. Ito lahat to galing sa ebidensya na nakuha namin. Do you care to comment, Ms. Go Huaping? I invoke my right po. I expect that, no? But gusto lang namin ipakita sa publiko na meron kang direktang kinalaman sa Pogo Hub sa Bamban. May isa pa akong tanong, Madam Chair, and this was asked briefly last time. Sino si Yu Cheng Kan? Yu Chen Kan po, as what I remember po, siya po yung isa pong incorporator po ng Hongsheng po before. Okay. And ikaw ang representative ng Hongsheng? Hindi naman po representative, ako po yung nag-translate po. But you also got the lono. Ikaw nag-apply ng lono ng Hongsheng. Ikaw nakakuha ng lono from the Sanggunian. Kaya nga na-suspend yung Sanggunian dahil dyan sa lono. And the Vice Mayor also got suspended. Nag-translate lang po ako. But it's on records na ikaw ang applicant ng authorized representative ng Hongsheng. No? And itong si Yu Cheng Kan, sino siya? Anong background niya? Anong relationship mo sa kanya? We all know that ikaw ang authorized representative ng Hongsheng, but ano ang pagkakilala mo sa kanya? Actually, kung hindi po ako nagkakamali, once ko lang po siya nakita. Ang nagpakilala po sa akin kay Shi Chun-san po, si Huang Ziyang. Si Huang Ziyang ang nagpakilala sa iyo. Okay. And at ikaw ang naging authorized representative kung siya ang one of the major incorporators nitong Hongsheng. Actually, hindi ko rin po alam kung paano po nakalagay doon na authorized representative po ako. Nag-translate lang po ako. Pero doon sa records, mayroon tayong records na sinabi ni Mayor Feliciano na pinuntahan mo siya sa office, nag-a-apply ka ng, we have that, no? Nag-a-apply ka ng letter of no objection.
So yung appointment mo as authorized representative obviously came from Hong Sheng, in which Yu Cheng Kan ang isang major shareholder dito. Nag-translate lang po ako, Senator. Of course, that's your statement, pero hindi yan yung nasa records, no? Dahil interestingly, nakita rin namin sa records na isang tao lang, si Yu Cheng. Can you disbursement? In disbursement ni Yu Cheng Kan between 2019 to 2022, umabot to 1.3 billion pesos. Again, exactly the same time nung pinapatayo itong Pogo Hub sa Banban. So, kanina nakita na natin merong 5.8 billion pesos from your account, from your personal account, your family business. Ngayon may 1.3 billion pesos. So, umaabot na ngayon ng almost 7 billion pesos ang pumasok. So, parang nagtugma na ngayon yung mga perang pumapasok dito sa mga account doon sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. This one, ito yung account na pumasok yung pera dito sa isang major shareholder ng Hong Sheng. No? Napakalaki, Madam Chair, 1.3 billion pesos. So if you add everything, pumapasok siya to the 7 billion pesos na cost ng building na yon. So basically, na-trace na ng committee kung saan yung perang, kasi yun yung unang tanong sino nagfa-fund at saan yung pera nanggagaling. At very clear na ngayon kung saan yung perang nanggagaling, pero hindi clear kung sino ang nagbibigay ng pera. And that's where AMLAC should come in and investigate this matter thoroughly. Dahil gusto natin malaman ngayon kung sino ang mga taong nagfa-fund nitong sino nagpapadala pala. Alam natin yung funding source, but sino nagpapadala nitong perang ito. Madam Chair, I'll go to another personality. No? Si Wang Zhiyang. And si Wang Zhiyang was mentioned many times in the hearing. And in fact, incorporator siya ng Baofu Land. No? Pakilabas nga itong diagram. No? Sige. Last night. Thank you. So, tinignan namin mga personalities. No? Si Wang Zhiyang is incorporator ng Baofu Land. Si Lin Baoying, incorporator ng Baofu Land. Si Zhang Rujin, incorporator rin ng Baofu Land. Si Lin Baoying and si Rujin are our good chairperson exposed this during the first hearing na nakulong sila sa Singapore because of large-scale money laundering. Si Yu Cheng Kan, incorporator ng Hong Sheng. And then now, meron ng connection to Lucky South 99 via si Jiang Jie, who booked the room nung tumakas kayo at pumunta kayo sa Indonesia. So, when we put ang isa pang hindi namin nalagay dito dahil bagong information pa lang ay si Duan Renyu or Duan Renwu, no, na isa ring major Pogo personality. So, in other words, lahat itong mga mayroong si Wang Zhiyang, mayroong yung warrant of arrest, yung iba nakulong na. So, lahat itong mga major Pogo personalities are all connected to you. Guo Huaping, they're all connected to you. Kaya hindi malayo na yung perang pumapasok dito sa account mo, galing lahat dito sa mga taong to. At binuksan mo yung pinto para sa kanila, para maitayo nila ang Pogo Hub sa Bamban at gawin yung kanilang mga masasamang ginagawa tulad ng human trafficking, scamming at iba pa.
So all of these personalities nakapalibot sa'yo, one way or the other. But all of this, nasa records to, at all of this are submitted to the committee for our analysis and use for the committee. Ang tanong ko sa iyo, sino dito sa mga taong to ang funder nitong Pogo Hub? Senator, hindi ko po alam. Pumasok sa iyo yung pera, partners mo ito sa mga corporations. Ang aking hinala, andito sa mga pangalan na ito, ang mga funder nitong Pogo Hub. So ang tanong ko, sino dito sa mga pangalan na ito ang tumulong para maipatayo ang Pogo Hub sa Banban? Sen 2021 pa lang po, nailabas na ibenta ko na po yung lupa po sa kanila. After that po, hindi ko na po alam. Paano po sila nagpatayo, hindi ko po alam po. But you're the president of Baufulan. In fact, yung deed of assignment mo, peke yun. Hindi na register sa Tarlac, hindi nga nagbayad ng capital gains at documentary stamp sa BIR. Nag-assign ka ng deed of assignment na hindi naman hindi siya na perfect o hindi naging effective dahil hindi ka nagbayad ng buwis. Pinalabas mo na na-assign mo siya. Pero in reality, ikaw pa rin ang may-ari nun. Sen, hindi po ako may-ari ng Baofu at I invoke my right against self-incrimination po. Anyways, I know you're gonna say that, pero the evidence will speak for itself. Itong mga taong to ay mga kilala sa Pogo, may kaso, iba nakulong na. Si Jiang Jie, nag-book ng room sa'yo sa hotel mo sa Indonesia. Si Yu Zhengka, nagpasok ng 1.3 billion pesos na hindi niya rin dineclare. So all of these personalities nakapalibot sa'yo. Kaya naniniwala ako na hindi mo matatanggal ang sarili mo dito sa Pogo Hub sa Bamban. Sentro ka dito sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. At nangyari itong mga human trafficking dahil binuksan mo yung pinto para sa kanila at nakibahagi ka dito sa mga illegal na activities. So maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Sherwin. At ganoon din sa Senate President who has given us a bit of an extension dito sa ating hearing. Sina Senator Joel at Senator JV ay magtatanong sa susunod na hearing natin. Next in 2 minutes lang, Madam Chair, if I may. SP Pro Tempore, and then I'll finally call on Senator De La Rosa kung meron silang mga tanong before suspending. Mayor Kalugay, only 2 questions. Saan ka nag-birthday noong August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandaan po, Your Honor, pero pag nagbe-birthday po ako, sinusurpresa po ako nila, yung mga Alice? staff ko po, sila Ate Che. Nila Alice? Hindi po, Your Honor. Meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo noong August 22. Yan, happy birthday. Alam mo kung saan to? Hindi ko po makita, Your Honor. Malayo po. Oh. Sa Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ayaw po, Your Honor. Hindi ba doon yun? Diyan po, Your Honor. Okay. So, kahit malayo pala pag tinatanong na, alam mo. Yung sinabi niyo pong alpalan, naalala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi ka member? Hindi po, Your Okay. Honor. Salamat. Alice. Alias Alice. Ikaw ba nag-attempt ng bumili ng bahay sa Alpha Land Baguio Mountain Log Homes? Opo, pero hindi po natuloy. Magkano? Hindi ko po maalala po, hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng purchase? Nag-expire po. Ha? Po, opo. Naging buyer ka? Kailan? Hindi ko na rin po maalala nung year po eh. Hindi mo laging gano'n ang sagot niyo, no? Hindi niyo maalala. Papaalala ko sa'yo, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Hindi lang po natuloy. Bakit nga?
Opo, pero Bakit nga? hindi po natuloy. Nagpa-purchase ka, nag-apply ka bibili ka ng bahay, sabi mo hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to itong babaitang to. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth, take note, 95,200,000 for a log home. Is it true? Opo, pero hindi po natuloy. But you attempted to purchase. And that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Ko Huaping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Kulang po yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds. Marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log home worth 95 million. Gusto ko po bumili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung sakaling natuloy. Hindi po natuloy dahil hindi po natuloy dahil hindi po nakumpleto po yung O magkano din ang pera. payment mo? Down payment po is 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment? Na-forfeit na ba yun? O sinuli sa'yo ng Alpha Land? Wala pa pong usapan po dun. So ano mangyayari doon sa 15% down payment po? Hindi mo na susubukan na i-recover? Dahil di na natuloy? I-recover po. I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alpha Land. Hindi po. Ha? Pero nandito ka nung birthday niya. Sa Alpha Land. Alpha Land, nakarating na po ako. Ang tinatanong ko kung nandun ka sa birthday niya. Napunta po. Oh. Ano? On the mic, please. Nandun Go ka? Huaping. Okay. That's all, Madam Chair. Madam Let Chair, the people before we decide. Salamat, SP suspend, Pro Tempore.